halina Kristiyano at buong ligaya lahat. Tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumairin. Kasama ko po ngayon si Father Robert Ariano. Ipagdasal po natin siya na makabalik yung kanyang busis na maigi. Ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Sa ating buhay, tayo po ay tinuturuan ng mga manunulat at ang mahalaga ay yung manunulat ng mga banal na mga aklat. At isa nito ay ang tagasulat ng Ebanghelyo ni San Juan at ngayon ang kapistahan ni Apostol San Juan na siyang nagpapahayag ng Diyos ay pag-ibig. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi gaanong nabuhay o namuhay at hindi pa magkaroon ng buhay ayon sa pag-ibig, sa patakaran at sa turo ng Diyos. At dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni Apostol San Juan, ay isinawalat mo sa amin ang iyong salitang dati nang ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga tapat na pastol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo
patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kahit si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Panahon pa rin nga ng Pasko ngayon, kaya isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang atin po mga pagbasa ngayon, kapag tingnan po natin, ay marami pong mga paksa. Gaya halimbawa ng pananalig at paniniwala. Gaya halimbawa ng katapatan. Pero ang hindi po nakita natin dito na siyang punot dulo ng lahat ay ang paksa o ang tema ng pag-ibig. Iano lang po natin yung Ebanghelyo. Saan po natin makuha yan? Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 8. Sa versikulo 2, mayroon pong nakalagay sa orihinal na pagkasulat sa Koinoko na Grigo na matiten hon ipili. Ang ipili ay mula po sa pilya, pag-ibig. Ang ibig sabihin po doon, matito ay disipulo. Ang disipulo na umibig. Kung tingnan po sa bersyon ni San Jeronimo sa kanyang Latina Vulgata, mayroon na pong nadagdag doon sa versikulo 2. Disipulum quem amabat Jesus. May pangalan na Jesus. Ibig sabihin, ang disipulo na nagmahal kay Jesus. Kaya, kung tingnan po natin, ang lahat po ng mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pag-ibig, pero iba na pag-ibig. Kaya ang pinakatima, iba na ang may pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na dakila, gusto niyang makipag-ugnayan sa tao, makipagtalastasan sa tao, makibahagi sa tao, maglalakbay siya sa kasaysayan ng tao. Kaya sa ating unang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 4, ay sinasabi dito na ang Diyos na sa lihim noon ay pinatutunayan ng mga turo na siya na naging lihim ay napahayag na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. At gusto ng Ama, ang Diyos na Ama na si Yahweh, at ang kanyang anak na si Jesucristo, na makasama natin. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa na ipinahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig
Dahil gusto ng Diyos na makiisa sa atin, gusto ng Diyos na maging kasama sa buhay natin, gusto ng Diyos na makipag-ugnay sa atin, gusto ng Diyos na magkaroon ng komunikasyon sa atin, kaya nagpapahayag siya. At ang kanyang pagpapahayag ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero hindi lang yon. Mula noon pa, nagpahayag na ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong banal, ng mga propita. Kaya sa ating Salmo 96 ay magalak po ang Panginoon sa mga masunurin at sa mga tapat sa Kanya. Sapagkat lahat ng mga nakikita natin sa kapaligiran ay siyang pagpapahayag na nariyan ang Panginoon, kaya dapat tayong magalak at dapat tayong gagawa ng isang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, na tumatalima sa kalooban ng ating Diyos. Pero bigla na lang sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 8, bakit naging tungkol na sa kamatayan ng ating Panginoon? Dahil ito po ay nagpapahayag sa atin na iba na ang may pag-ibig. Na kung saan ang ating Panginoon, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, hindi lang siya nagkatawang tao, siya rin ay nag-aalay ng buhay. At hindi lang siya namatay, siya ay nabuhay muli. Kaya ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay patungkol sa isang eksena o pangyayari na kung saan hindi na natagpuan ang katawang labi o ang bangkay ng ating Panginoong Hesus sa libingan dahil siya ay nabuhay na muli. At dahil wala nang laman ang libingan, si Maria Magdalena na nagmamahal sa ating Panginoon, talagang nagkaroon siya ng isang matindi na damdamin na parang hindi niya matanggap. Kaya pumunta siya kay Pedro at sa disipulo na nagmamahal. At sa bersyon ng Latin, nagmamahal kay Jesus. At yun po ay si San Juan. At sinabi pa ni Maria Magdalena, kinuha sa libingan ang Panginoon, hindi namin alam kung saan siya. Kuminsan dahil sa pag-ibig, ang ugnayan mo sa tao, napakalalim. Kaya talagang nahapis at sobrang lungkot ang nadama ni Maria Magdalena. Kaagad naman, tumakbo itong dalawa, si Pedro, si San Pedro at si Juan, upang kanilang makita mismo doon sa libingan. Pero dahil sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig, mas mabilis si Juan na tumakbo. Nauna pa siyang dumating doon sa libingan. Pero ang ginawa niya, sinilip lang niya. Bakit po? Sapagkat si San Pedro, siya yung unang Santo Papa. Kaya dahil doon, kailangan siyang mauna muna na pumasok sa libingan. Dahil para kay San Juan, na siya rin isa sa mga disipulo, kailangan na mauna yung pinuno. Nagpunta si Pedro sa loob ng libingan, nakita niya ang lahat. Ang mga kayong lino nakatiklop na. Ibig sabihin, hindi ito ninakaw kasi nakatiklop ang mga kayong lino. Ibig sabihin na buhay muli ang Panginoon. Pero walang nakalagay sa Ebanghelyo na nagsabi na siya ay may pag-ibig. Bakit po? Hindi siya nagpahayag ng paniniwala. Makita po natin sa versikulo 8, at ito po yung ang versikulo 8, kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan. Ano ang pagpasok ni San Juan na apostol? Pumasok dito ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Sa orinal na pagkasulat nito sa Koinoko na Griego,
Ang versikulo 8, kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan ay ganito pong pagkasabi. Eden, ibig sabihin nakita, kay ipistuwisan at naniwala. Sa Latin naman, parehas din ang pagka-translate. Vidit, it credited. Kaya, dahil sa pag-ibig, si San Juan, nakita niya ang lahat ng mga nakatiklop na, naayos na ang libingan. Wala nang laman doon. Pero siya ay naniniwala. Bakit po? Ang pinakadahilan ay dahil sa kanyang pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, lahat tayo ay maniwala sa ating Panginoon. Dumating ang ating Panginoon, siya ay pinanganak muli sa ating mga puso, sa pamagitan ng ating pag-alala sa Pasko. Iyan ay dahil sa pag-ibig at tayo naniniwala na dumating nga ang ating Panginoon na salita na nagkatawang tao. At siya ay namatay para sa atin, ngunit wala nang tao doon sa libingan. Wala nang bangkay sa libingan. Mga kayong lino, sapagkat ang ibinabalot po sa patay, ang kayong lino. Kapag tayo ay may pag-ibig, maniwala tayo na nabuhay muli ang Panginoon. Kapag hindi, wala tayong pag-ibig, napakahirap maniwala na ang Panginoon ay pinanak sa Pasko. Na ang Panginoon ay namatay para sa atin at nabuhay muli. Kaya kinakailangan natin ang pinaka-importante na bahagi ng ating pananampalataya, ang pag-ibig. Kaya dahil sa pag-ibig, gusto ng Diyos makipag-isa sa atin. Nang dahil sa pag-ibig, siya'y nagbigkas at ang kanyang binigkas na salita ay nagkatawang tao at ang nagkatawang tao naging bahagi ng buhay natin upang ang Diyos ay makiisa sa atin, upang ang Diyos ay ipagpahayag paano mamuhay na may turo sa Diyos. At siya ay nagpahiwatig sa atin lagi sa pamagitan ng kanyang turo na ipinapahayag ngayon. Hindi lang noon, sa panahon ng mga apostol, magpahanggang ngayon, nagpapahayag ang Diyos sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin sa pamagitan ng ating simbahan. Hindi lang sa mga sakramento at turo ng simbahan, may mga ginagawa tayong mga gawain sa simbahan upang ang Diyos ay makikilala, upang ang Diyos na makilala ng lahat ay mahalin, upang ang Diyos, kung ito ay mahalin na, ay siyang paniniwalaan natin. Tama yung sinasabi ni San Agustin na kailangan siyang maniwala upang malaman niya na mayroong Diyos. At kung sa kanyang paniwala na mayroon ng Diyos, lalo pa siyang magmahal. Ganon sa buhay dapat natin, na ang buhay natin ay mayroong pagmamahalan, na ang Pasko ay hindi lang pag-ibigayan ng mga regalo, at kung minsan nag-aantay yung iba na may regalo sa atin sa panahon ng Pasko, dapat ang una sa lahat, may pag-ibig, may pagmamahal. At kung may pag-ibig at pagmamahal, matanggap po natin ang pinakadakilang regalo ng Diyos, ang pinaka-aguinaldo ng ating Panginoon, ang tunay na biyaya na natanggap natin na walang iba, kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Ang Diyos ng pag-ibig, na dahil sa kanyang pag-ibig, ay nakiisa sa ating kasaysayan. At magpahanggang ngayon, tayo tinatawag na naway ang ating pagtugon sa kanyang pag-ibig ay ang pagmamahalan sa loob ng mga tahanan, ang paggawa na may pag-ibig o may pagmamahal, ang lahat ng tunguhin natin sa buhay na dahil sa pag-ibig ay magawa natin para sa kabutihan ng lahat. Naway tayo ay maniwala din
na magpahanggang ngayon, tinatawag tayo ng Panginoong Diyos na magmahalan sa isa't isa sapagkat kung mayroong pag-ibig, makilala natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Atin pong itutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng salitang katawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ni anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo, kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa sabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel hati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong ipahayag na idinulot kay San Juan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kay kaysa namang si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Juan at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa ating gunita ang mga nagdaan nating Pasko. Ang Noche Buena at simbang gabi, narito na ang Pasko at nangunguli lang puso mo.
pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po kay Padre Robert na nakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Palakpakan po natin si Padre Robert. Palakpakan din natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito na nakiisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa o Eucharistia upang ating ipagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Juan, ang apostol na nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagwasbas. Ang Diyos na nagtayo sa simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagkapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Juan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa mga kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Merry Christmas po sa lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa
ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.